Si Lina, POV. Gusto ko lang po sanang tumambay habang papalubog ang araw. Hindi ko naman po kasi akalain na may nauna pala sa akin. Narinig ko muling sambit ni Alina. Gustuin ko man siyang lapitan para kausapin. Natatakot naman ako sa posibleng gawin sa akin ni Damon. Lalo na't napapansin ko sa mga titig niya na hindi siya masaya sa paghaharap naming dalawa ni Alina. Well, may nauna na pala sa'yo. Ang mabuti pa doon ka na lang sa main deck. Okay din naman doon, princess, at nandun ang mga titos mo. Kaya malilibang ka. Narinig ko sambit ni Damon. Oh really? Okay, much better kung ganun dad. Ayaw ko na dito. Dinala pa talaga ni George ang babae niya dito sa gusto kong spot. Magpaparaya na muna ako ngayon pero next time ayaw ko na. Teka, na-meet mo na ba dad ang girlfriend ni George? Narinig ko muling sambit ni Alina, sabay titig sa akin. Pigil ko naman ang sarili ko na maiyak. Paano pa ako makakahingi ng tulong sa kanya kung ganitong nakikita ko sa kanyang mga mata? Paano ko pa siya makakausap ng matino kung ganito ang trato niya sa akin? George? Girlfriend ni George? Narinig kong tanong ni Damon sa anak niya. Hindi ko mapigilan na mapaismid. Ang galing niya talagang magkunwari. Pinapalabas niya na hindi niya ako kilala pagkatapos niya akong gawa ng kahalayan. Di siya na ang best actor. Si Selena, well, hindi na kita ipapakilala ng formal sa kanya dahil I don't like her. Ayaw ko mag-waste ng time sa kanya. Hindi niya deserve ang atensyon ni mo dad. Baliw lang talagang George na yun at kung bakit pa niya pinatulan ng babaeng yan. Nainis na bigkas ni Alina. Kahit nakatiting, wala na talaga akong nakikitang pagpapahalaga niya sa akin. Wala na siyang pakialam sa akin at siguro nga, puro galit ang nararamdaman sa puso niya. Hindi ko naman talaga siya masisisi din Naging masama naman talaga ako sa kanya noon at ito ang naging consequences ng lahat-lahat. Well, as you wish, princess. Kung ayaw mo sa kanya for your titas George, kakausapin ko si George regarding this matter. Let's go? Nakangiting sagot naman ni Damon sa anak niya. So, pinoportrait niya pala na isa siyang palang mabait na ama sa anak niya. Samantalang napakahayop niya pagdating sa akin na kung tutuusin magkasing edad lang naman sana kami ni Alina. Okay dad, let's go. Narinig ko sambit ni Alina at talagang inirapan niya pa ako bago to kumapit sa braso ni Damon. Samantalang si Damon naman nag-iwan pa na nagbabantang tingin bago niya iginiya ang anak niya palabas ng sandek. Naiwan naman ako hindi na napigilan ng pagpatak ng luha sa aking mga mata. Hindi ko alam kung deserve ko ba itong maranasan. Pero isa lang ang sigurado ako. Sobrang sakit, napakasakit na dumating pa talaga sa puntong nararamdaman ko ngayon na nag-iisa lang ako. Pero hindi, ako si Selena Montblanc. Hindi ako pwedeng sumukot at takasan ko si Damon sa kahit na anong paraan. Kaagad kong pinunasan ng luha sa aking mga mata. Mabilis kong inihakbang ang aking mga paa patungo sa way kung saan nag-exit sila Damon at Alina. Hindi ako pwedeng magsayang ng oras. Kailangan ko makaalis sa lugar na ito bago pa ako mabalikan ni Damon. Kailangan ko siyang mataguan. Kailangan kong mahanap si Glenda para makahingi ng tulong sa kanya. Kaya lang bago ako makalabas sa naturang pintuan, nagulat na lang ako nang bigla akong harangin ng dalawang kalalakihan. Ipagpaumanhin niyo po ma'am, hindi po kayo pwedeng lumabas. Direktang bigkas dito na labis kong ikinagulat. Bakit hindi? Isa ako sa mga guest ng party na to. Bakit hindi ako pwedeng umalis dito sa sandek? Galit kong bigkas. Hindi ko mapigilang maikuy yung mga aking kamao. Talaga nga palang kontrolado ni Damon ng lahat-lahat, pati pala kilos ko ay may nakabantay. Grabing pahirap ang ginagawa niya sa akin. Hindi ko kaya to. Hindi ko matatanggap lahat ng ito. Sorry po ma'am, pero sumusunod lang po kami sa utos. Bumalik na po kayo sa kung saan kayo galing at hintayin niyo na pong pagbabalik ni boss. Bigkas ng isa sa kanila. Hindi ko na mapigilan pang muling mapaiyak. Pwede ba? Maawa naman kayo sa akin Palabasin niyo na ako. Please, please. Puno na pakiusap na sambit ko sa kanila. Pero parang wala lang sa kanila sinabi ko. Sabay pa silang napailing bago nagsalita ang isa sa kanila. Sa isang tao lang po kami sumusunod at kay Boss Damon lang po. Kung ako sa inyo ma'am, bumalik na po kayo, tintayin niyo na lang si boss. Muling bigkas dito, may diin na sa kanyang boses kaya laglag ang balikat na naglakad ako pabalik. Wala naman talaga ako magagawa Siguro nga, kailangan kong tanggapin ang katotohanan na hawak ni Damon ngayon ang pagkatao ko. Siguro kailangan ko na lang tanggapin ang katotohanan na bihag niya ako at malaya niyang gawin sa akin ang kung anong nais niya. Kasabay ng paglubog ng araw ay ang pagtangis ng puso ko. Ilang beses ko nang pinigilan ang paulit-ulit na pagpatak ng luha sa aking mga mata.
pero hindi ko talaga kaya. Sobrang sakit talaga. Ma'am, Dad, promise, magiging mabait na po akong anak. Tulungan niyo po ako. Mahina akong bulong. Umaasa ako na dadalhin ng hangin ang bulong kong iyon at maisip ng mga magulang ko na nasa hindi maayos akong sitwasyon. Well, ano itong narinig ko mula sa mga bantay na tinangka mo daw lumabas? Hindi ko mapigilang mapaigtad sa gulat na marinig kong seryosong boses na yon. Ang boses na hanggat maaari, ayaw ko na munang marinig dahil nagbibigay ng takot sa puso ko. Gusto ko lang namang bumalik ng kwarto eh. Maiksi kong sagot sa kanya pero duda ako kung maniniwala ba siya sa akin. Babalik ka ng kwarto? Are you kidding me? Kakarating lang natin kanina tapos gusto mong bumalik ka agad ng kwarto. Seryoso niyang bigkas. Kung ayaw mong maniwala, edi wag. Wala na akong pakialam pa. Galit kong bigkas sa mataas na tono ng boses. Habang nakatalikod ako sa kanya, pasimple ko pang pinunasan ng luha sa aking mga mata. Ano ba kasi itong iniiyak-iyak ko? Kapag palagi niya ako nakikitang umiiyak, iisipin talaga ng ugok na to na mahina ako eh, na pwede niya akong paikutin sa mga palad niya. Wow, ang tapang ha? Nawala lang ako saglit, may guts ka nang ipakita sa akin ng pagiging demonyita mo. Seryoso niyang bigkas, sabay dantay ng dalawa niyang kamay sa balikat ko. Humahaplos-haplos yun pataas at pababa na para bang minamasahin niya ako sa bahaging iyon. Pwede ba, itigil mo yan? Hindi ka na nakakatuwa. Galit kong bigkas sa kanya sabay piksi. Umaasa ako na sana tanggalin niya ng kamay niya sa balikat ko dahil nagbibigay sa akin yun ng kakaibang kilabot. Paano kung ayaw ko? May magagawa ka ba? Sabihin mo sa akin, ano na pag-usapan yung dalawa ni Alina? Nagsumbong ka ba sa kanya? Narinig kong bigkas niya. Sa pagkakataon na ito, paus na ang kanyang boses at halos nakadikit ng kanyang bibig sa aking leeg. Hindi ko mapigilan na mapalunok ng sarili kong laway. Lalo na nang maramdaman kong mainit niyang hininga na dumadampi sa balat ko. Pwede ba? Lumayo ka nga sa akin. Bigkas ko sabay hakbang paabante. Nagtagumpay naman ako dahil kaagad niya rin naman akong pinakawalan. Anong sinabi mo kay Alina kanina? Muling tanong niya. Wala sa sarili na patitig ako sa kawalan bago sumagot. Wala. Ano naman ang pwede ko sabihin sa taong alam kong galit sa akin? Hindi rin naman siya maniniwala sa akin. Ikaw pa rin ang kakampihan niya kung sakali hindi ba? Naiinis kong sagot sa kanya. Muli kong naramdaman ang paglapit niya sa akin at halos idikit niya ng kanyang katawan sa akin. Ramdam ko rin ang init na nagmumula sa kanya na nagbibigay sa akin ng kakaibang kilabot. Alam mo, bilib na talaga ako sa'yo. Nasa hindi kaaya-kaya ka ng sitwasyon pero nagawa mo pa talagang magtaray sa akin. Bikas niya kasabay ng pag-iapos ng dalawa niyang kamay sa bewang ko. Kaagad naman nalaki ang mga mata ko sa gulat at muli nagpumiglas pero mas hamak na mas malakas siya kumpara sa akin. At saka wala na yata siyang balak pang pakawalan ako. Ano bang ginagawa mo? Pakawalan mo nga ako? Hindi ka na nahiya. Halos magkasing edad lang kami ng anak mo pero nagawa mo pa talaga akong gawa na masama. Galit kong bigkas. Nagumpisa na naman ako magpanik lalo nang maramdaman kong isa niyang kamay na nagumpisa na namang maglumikot. 17 lang ako nung mabuntis kong nanay ni Alina na si Geneva. Batang-bata pa ako noon at pwede mong kalkulahin ang edad mo or ni Alina para malaman mo kung ilang taon na pala ako ngayon, sweetie. Narinig kong sambit niya. Natigilan naman ako. Tama naman kasi talagang sinabi niya. Kahit sino siguro hindi maniniwala na may anak na siyang 23 years old eh. Kung tutuusin, binata naman talaga siyang tingnan nitong si Damon. Gwapo, matikas at kahit na siguro sinong babae, mapapalingon sa kanya kung sakaling magkakasalubong mo siya sa labas. Kaya lang hindi ko maintindihan kung bakit sa dinami-dami ng babae na nakasalamuhan niya, bakit ako pa? Bakit ako pang gusto niya gawan ng masama gayong hindi niya naman sana ito dapat gawin? Dahil isang pitik lang niya pwede niyang kumuha ng kahit na hindi lang isa o dalawang babae, kundi kahit ilan pang masatisfied lang ang init niya. Hindi ka na nakaimik, agree ka ba? Nararamdaman mo naman siguro sa performance ko kung ilang taon na ako, hindi ba? Narinig ko muling sambit niya na nagpatayo yata ng lahat ng balahibo ko sa aking katawan. Nagumpisa na rin pumasok ang kanyang kamay sa ilalim ng aking blouse at paakyat patungo sa aking maselang bahagi ng katawan. Anong ginagawa mo? Tigilan mo yan? Tigilan mo sabi eh. Malakas kong bigkas sabay hawak sa kamay niya nang nasa dibdib ko na. Isang kalaban si Damon, isa siyang walang kwentang tao. Masama siya, isa siyang halimaw pero hindi ko maintindihan kung bakit ganitong reaksyon ng katawan ko sa ginagawa niya ngayon sa akin. Ano ba? Tigilan mo yan. Tigilan mo sabi yan eh. Mahina kong sambit habang patuloy sa paglulumikot ang palad ni Damon sa buo kong katawan. Aminado ako sa aking sarili na bigla ako nag-init sa ginagawa niya ito sa akin. Nakakaramdam ako ng kakaiba sa aking sarili, kasabay na para bang bigla ako nawalan ng lakas kaya napasandal ako sa kanya.
Are you sure na gusto mong itigil ko ito? Bakit parang iba yatang nararamdaman ko sa katawan mo ngayon, sweetie? Mahina niyang sambit kasabi ng pagdampi ng labi niya sa leg ko. Damon, anong ginagawa mo sa akin? Malito, maling-mali to. Mahina akong sambit. Tuluyan na ako napasandal sa kanya. Ang pagtutol na naramdaman ko sa aking sistema ay biglang naglahot na palitan niya ng kakaibang damdamin na lumulukob sa buo kong pagkatao. Nope, dalaga ka, binata ako. Anong mali dito? Walang mali si Lina. Walang mali dahil simula nung naangkin kita kagabi, wala nang ibang nagmamay-ari ng katawan mo kung hindi ako lang. Mahina niya sambit kasabi ng pagtanggal ng suot kong blouse. Hindi ko mapigilan na mapasinghap na maramdaman kong malamig na simoy ng hangin na dumadampi sa balat ko. Damon! Tuluyan na rin ako nakalimot. Wala na rin akong pakialam kung nasang bahagi ng yate kami ngayon. Bastang importante, may ibsan man lang ang init na naramdaman ko na si Damon din ang may pakananan lahat. Pareho kaming uhaw sa isa't isa. Sa kabila ng makilang ulit na pag-angkin niya sa akin kagabi, nararamdaman ko sa bawat haplos niya ang pagkasabik. Ngayon pa lang ako tuluyang nabaliw sa isang babae, si Lina. Mahina niyang sambit ng pansamantala niyang iwan ang labi ko. Titig na titig siya sa akin habang may ngiting nakaguhit sa labi. Hindi ko alam kung genuine bang ngiti na yon. Damon, oh please, not here. Baka may makakita sa atin. Hinihingal kong bigkas. Napansin ko na tigilan to habang titig na titig sa aking muka. So, you're expecting na angkinin kita ngayon? Seryoso niyang bigkas. Wala sa sariling napaismid ako at akmang lalayo sa kanya, pero mabilis niya akong hinawakan. Ano pa ba tong ginagawa mo ngayon? Hindi ba't sabi ko sa'yo? Sa'yo lang ang katawan ko? Seryoso akong tanong sa kanya. Well, mukhang tanggap mo ng kapalaran mo ha. Hindi ko inaasahan na ganito pala kabilis para sa iyo tanggapin ang lahat. But I am very happy, Selena. Ikaw na rin ang may sabing hindi ako makakawala sa'yo hanggat hindi ka magsasawa sa katawan ko. Pwes, tanggap ko ng lahat. Wala naman ako laban sa'yo kaya pwede mo nang gawin ang lahat ng nais mo sa akin. Seryoso akong bigkas pero ang totoo gusto ko namang maiyak. Feeling ko kasi ang babaw ko na para bang isa na akong babaeng mababa ang lipad na nakipag-negotiate sa taong alam kong katawan ko lang ang habol. May pleasure. Ngayong may go signal na ako galing sa iyo. Sino ba naman ako para i-decline ang sinasabi mo, hindi ba? One thing for sure, Selena. Feeling ko hindi ako ganun kadaling magsawa. Hindi ko na malayan pang mga sumunod na sandali basta nakita ko na lang ang sarili ko. Nakahiga na ako sa mahabang sofa. Hindi ko mapigilang mapatitig sa madilim na kalangitan. Magiging saksi ang mga bituin sa kung ano man ang gagawin ni Damon sa akin ngayong gabi. Wala na akong balak pang tumutol. Wala namang mangyayari ko sakaling manlalaban ako sa kanya dahil tuluyan niya na rin namang kasing nakuhang lahat sa akin. Ready? Nakangisi niyang bigkas. Wala sa sariling napatitig ako sa kanya. Wish ko lang na walang sino man ang mga hasa dumating dito sa sand deck. Kung hindi yari talaga. Sure ka ba na dito talaga natin gagawin? Hindi ba nakakahiya? Paano kung may makakita sa atin? Mahina ko sambit. Nope, walang sino man ang mangangahas na pumunta sa bahaging ito hanggat hindi ko sinasabi. Nakangisi niya sambit. Hanggang ngayon, ramdam ko pa rin ang pananakit ng aking Pearl pero wala nang atrasan pa. Wala na rin naman kasi akong balak na magmakaawa sa kanya. Kakayanin kong lahat. Kailangan kong mahuli ang loob nitong si Damon. Hanggang sa kusa niya akong pakawalan. Nangyari na nga hindi dapat mangyari, kahit naramdam ko pa rin ang pananakit ng buo kong katawan dahil sa walang humpay niyang pag-angkin sa akin kagabi. Wala akong choice kundi ang magpaubaya sa kanya. Wala akong choice kundi ang magtiis dahil wala naman talaga ako matatakbuhan eh. Walang sino man ang makakatulong sa akin sa sitwasyon ko ngayon. Hindi ko nga alam kung kusa na lang ba ako manawalan ng malay or tuluyan na lang ako nakatulog habang paulit-ulit niya akong inaangkin. Basta, nagising na lang ulit ako sa silaw ng liwanag mula sa araw na tumatama sa aking mukha. Masakit ang buo kong katawan pero wala akong choice kundi ang bumangon. Nilibot kong tingin sa paligid at hindi ko mapigilan ng papakunot nang noo ko na mapansin ko na sa ibabang silid na ako. Halos hindi na nananakit ang buo kong katawan. Halos takbuin kong bintana. Dumungaw ako at gano'n na lang ang gulat ko na sumalubong sa paningin ko ang puting-puting baybayin. Nasaan ako? Saan ako dinala ni Damon? Wala na kami sa yate? Paano nangyaring nadala niya ako sa lugar na ito? Ibig bang sabihin habang wala akong malay, nagawa niya akong ialis sa yate at ibiyahe sa lugar na to? Pero anong klaseng lugar ito? Sa isiping yun, parang gusto kong maiyak. Paano ko matatakasan si Damon kung dinala niya ako sa isang lugar na hindi naman pamilyar sa akin? Nasa gitna yata ako ng kawalan at mula sa kinatatayawan ko, wala akong ibang nakikita kundi ang malawak na karagatan. Good morning po, gising na po pala kayo ma'am. Wala sa sariling napalingon ako nang marinig ko ang boses na yon. Kaagad na sumalubong sa paningin ko isang may edad na babae.
Maputi na ang kanyang buhok at may bitbit siyang food tray na umuusok pang pagkain. Nasaan ako? Anong ginagawa ko sa lugar na to? Nasaan si Damon? Seryoso kong tanong kaya lang parang walang narinig ang babae. Tuluyan na siyang pumasok sa loob ng kwarto at pinatong sa lamisita. Ang dala niyang pagkain pagkatapos muli siyang naglakad patungo sa pintuan ng silid. Sandali! Naririnig mo naman siguro ako, hindi ba? Hindi ka naman siguro pipi dahil nagsalita ka kanina. Nasaan ako? Anong lugar ito? Nag-aalala kong tanong. Patawad ma, pero wala po ako sa lugar para sagutin ang tanong ninyo. Bigkas dito at kagad na nag-iwas ng tingin. Tuluyan na siyang lumabas sa silid at sinara ang pintuan. Dali-dali naman ako naglakad patungo sa pintuan at hinawakan ng seradura. At ganun na lang ang panlalaki ng mga mata ko nang mapansin kong nakalak na ito. Anong ibig sabihin nito? Buksan yung pintuan. Si Damon, nasa si Damon? Malakas kong bigkas at hindi ko na mapigilang panghampasin ng pintuan ng silid gamit ang aking palad. Ito ba ang balak ni Damon? Naikulong ako sa silid na ito at tuluyang ilayo sa mga magulang ko? God, hindi pwede. Hindi ako papayag. Ano ba? Buksan niyo sabing pintuan eh. Hindi niyo ako pwedeng ikulong dito. Buksan niyo! Nagmamakaawa ko ng bigkas pero walang indikasyon kung may tao ba sa labas. Sobrang tahimik ng buong paligid kaya naman hindi ko na mapigilan ng mapaiyak. Naglakad ako patungo sa bintana at muling sumilip. Hinawakan na makapal na rehas at ganun na lang ang panlulumo ko dahil hindi ko pala talaga magamit ang bintana kahit na gustuhin kong lumabas. Makapal ang rehas at kahit ang ulo ko hindi magkakasya. Hayop ka, Damon. Hayop ka talaga. Sa kabila ng pagpahayag ko na ang kinin mo ko kagabi, nagawa mo pa talaga akong ikulong sa silid na to. Mahina akong sabit at tigri ko na mapigilan ng maiko yung mga aking kamao. Kasabay na paglandas ng luha sa aking pisngi ay ang takot na lumulukob sa buo kong pagkatao. Hindi ko alam kung anong bukas ang naghihintay sa akin dahil ang totoo, maliban sa pangalang Damon Montano at pagiging ama niya ni Alina, wala na akong ibang alam pa tungkol sa pagkatao nito. Ano nang mangyayari kay Selena? Ngayon tuluyan na siyang naging bihag ni Damon. Sa kanilang pagsasama, may pag-ibig kayang mabuo sa kanila o galit ang mararamdaman nila sa isa't isa. Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.